Pagod ka na ba sa maraming kaabalahan sa buhay, bahay o trabaho at naghahanap ng magandang lugar for a quick break? Ang linaw ng tubig. Gusto mag-trekking, mag-swimming at mag-surfing? Nice! Huwag kang mag-alala dahil sa Baler, lahat yan ay mai-enjoy, mapatropa o pamilya man ang kasama. Mga impormasyong makatutulong sa publiko, mga serbisyo ng gobyerno para sa Pilipino, mga karanasan, kwento ng tagumpay at maraming pang ibang napupulutan ng aral at inspirasyon ang magsisilbing daan at pintuan mo sa mundo. Ang inyong kasangga, J.R. Langi. At pag sinabing travel, hindi naman kailangang mag-ibang bansa at lumayo dahil maraming magagandang lugar dito sa Pilipinas na pwedeng puntahan. Isa na riyan ang Baler na matatagpuan sa probinsya ng Aurora. Yan at marami pang iba kayong mai-enjoy dito sa Baler. Kaya naman samahan niyo ako at sama-sama natin itong libutin. Mahigit 270 kilometro ang layo ng Baler mula sa Metro Manila. Pero huwag kayong mag-alala dahil siguradong sulit na sulit ang biyahe sa dami ng magagandang lugar na dito ay pwede mong mabisita. Mapapamilya o tropa man ang kasama. Mula sa nagkagandahang mga beaches na may perfect na alon for surfing, falls na perfect kung swimming with trekking ang trip nyo, hills na nagsisilbing view deck upang makita ang magagandang kabuuan ng bayan ng Baler, hanggang sa mga makasaysayang mga lugar at museo para sa mga mahilig sa kasaysayan. Damang-dama na nga natin ang climate change dahil sa sobrang init na ating nararanasan. Kaya naman hindi namin pinalagpas ang pagbisita sa isa sa pinakakilalang tourist destination dito, ang Mother Falls sa San Luis, Aurora. Ilang kilometers po nalakarin natin? 1.3 kilometers, sir. Kaya-kaya. Puro river crossing po tayo, 6 na beses, sir. Dalawang gilid po siya. 4 na po tubig. Ingat-ingat lang po tayo sa batong kulay brown, sir, ha? Challenging but fun ang pagpunta rito dahil kailangan mag-trekking at ilang ilog rin ang kailangang tawirin para marating ito. Halfway na sa aming paglalakad ng 1.3 kilometers. Alam mo sasayo ko, Maya, are you tired or just right? Okay lang. Masaya. Hindi, pero challenging, di ba? Yung pag-cross natin sa river. Yes. Okay. Instagrammable ang lugar na ito dahil sa napakagandang tanawin, napakalinaw na tubig at talagang napaka-refreshing at malamig dito sa balat. Saktong-sakto matapos ang 1.3 kilometers na paglalakad patungo rito. Kaya naman kung pupunta kayo rito, siguraduhin ninyong magdala ng swimsuit para mas ma-enjoy nyo ang lugar. Haven from the Storm. Yan naman ang turing ng mga taga-Baler dito sa Ermita Hill. Dahil ito ang naging kanlungan ng 7 pamilya noong taong 1735 nang tamaan ng kanilang lugar ng isang matindi at malakas na tsunami. Halos mabura na raw sa mapa ang kanilang lugar noon. Bukod pa riyan, tunay ngang pinagpala at tila pinaulanan ng biyaya ng ganda ng kalikasan ng Baler. Dahil matatagpuan rin dito ang isang kahanga-hanga at dinarayong rock formation. At syempre, binisita rin naman namin yan. Sa kasalukuyan, isa ang Ermita Hill sa mga dinarayo dito sa Baler. Ito ang pinakamataas na parte ng Baler at mula rito ay matatanaw nyo na ang magagandang view ng dagat, bundok at mga ulap na tunay ngang nakaka-relax. Bukod pa riyan, tunay ngang pinagpala at tila pinaulanan ng biyaya ng ganda ng kalikasan ang Baler.
dahil matatagpuan rin dito ang isang kahanga-hanga at dinarayong rock formation. At syempre, binisita namin yan. Biniyayaan rin ng magagandang beaches ang Baler na swak para sa mga adventure seeker at mga naganais na subukan ang surfing. Maganda ang alon dito at pwede ito maging sa mga first-timers. Huwag kayong mag-alala dahil mayroon ditong surfing instructor. At kung wala naman kayong surfboard, ay mayroong pwedeng marentahan dito. Sa halagang 500 pesos per hour, may surfboard ka na, may instructor ka pa. Si Kuya Ryan Balite ang nagsilbing surfing instructor ko. Tinuruan niya ako ng mga teknik kung paano mag-balance gamit ang surfboard para makasabay at makasakay sa alon. At ayon rin sa kanya, per months ang peak season ng surfing session dito sa Baler dahil mataas na ang alon sa mga buwang ito. Siyempre, bago mag-surfing, huwag nating kalimutang mag-stretching. Makakatulong ito para maiwasang pulikatin. Yung ganitong kalakas na alon, pang beginner lang talaga raw po. Alam niyo ba na ang Baler ang official birthplace of Philippine surfing? Yes! According to Republic Act number 11957, opisyal na idineklara ang Baler bilang birthplace o pinagsimulan ng surfing dito sa Pilipinas. Kinikilala rin ito bilang isa sa mga premier surfing spots sa ating bansa at oldest local surfing community sa Pilipinas. At dahil dyan ay hindi natin palalampasin ang pagkakataon na subukan ang mag-surf dito. Tara, itry natin! Bukod sa mayamang kalikasan na punong-puno ng magagandang tanawin at pasyalan, mayaman rin sa kasaysayan ng Baler para sa mga naganais na higit na masilayan ang nakaraan at mga pinagdaanan ng napakagandang bayan na ito, ay maaari kayong bumisita sa Museo de Baler. Sa halagang 60 pesos per head na entrance fee ay iba't ibang artifacts, larawan, dokumento at mga bagay at paintings na nagsisilbing pintuan ng nakaraan ng Baler ang dito ay makikita. Isa ang likhang sining na gawa ng artist at tubong Baler na si Jeho Bitangcourt sa mga nakakuha ng aking atensyon nang bumisita ako sa Museo de Baler. At sa tulong ng museum curator na si Cholo Angara ay higit kong nakilala ang kasaysayan hindi lamang ng Baler kundi ng Aurora Province. Itong mural na ito, this is the history of Baler. Ang pintor nito is Jeho Bitangcourt. He painted this in 2003. He was paid 500,000. Right now, it's valued at 15 million. He's one of the best painters of Asia. He's from Baler also. Arrival of the Franciscan Fraile to Baler or Aurora in 1600. Conversion to Catholic of Baler and the Katutubo. Ang Katutubo nito, they're called, the indigenous people are called Ilongot. Kasi si Quezon has a bloodline in Ilongot also, because of Molina side. Ito naman, it's 1735, they claim Baler was hit by tsunami. Pero I inquired from the Philippine volcanologists, hindi naman pala tsunami, it was a water spout. Ito naman, the siege of Baler of 1898. Ito naman, 1935, Quezon was first elected the first president of the first Commonwealth. And he was re-elected in 1939 as president. Kinukumbina namin kayo mga turista, visit Baler para to find out the history of Quezon and Mrs. Doña Aurora Aragon. Para makita nyo ang tunay na kagandahan ng Baler. Maliban sa Museo de Baler, binisita ko rin ang lugar kung saan pinunit ng mga katipunero ng Aurora ang kanilang mga sedula bilang pag-aaklas sa mga Kastila. Dito sir, naganap yung pagpunit ng sedula ng mga katipunero ng Baler bilang paglaban sa mga Kastila. September 3, 1897 nangyari. Ito sa Poc nito, sa lugar nito.
Kung inaakala nyo na dyan na magtatapos ang ating biyaheng Baler, ay nagkakamali kayo dahil mag-food trip pa tayo at magpapahinga bago bumalik ng Maynila. Isa sa mga nasubukan ko dito sa Baler ay kumain ng walang tinidor at kutsara. Gamit ang aking mga kamay ay ninamnam ko ang mga pagkain na inihain sa amin ng kusina luntian. Dahon ng saging ang nagsilbing plato namin dito. Kung accommodation o pahingahan naman ang hanap mo, inirerekomenda ko ang Costa Pacifica na tila home away from home ang ambience. Cozy at nakaka-relax ang naging stay namin dito. Perfect for rest and relaxation after ng maghapong pagtutour at paglilibot sa Baler. Unlimited rin ang masarap na breakfast na inihaay nila rito. O paano ba yan? Kumpleto na ang listahan natin mula sa mga tourist destination spots dito hanggang sa kakainan at tutuluyan ay kumpleto na. Ikaw na lang ang inaantay ng Baler. Kaya ano pang hinihintay nyo? For your much needed break, visit Baler na. Sabi nga, tangkilikin ang sariling atin para sa mas marami pang travel adventure sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Tumutok lang kayo mga kasangga. Dito sa Kasangga Mo ang Langit. Saan po na ibigin ninyo ang isang espesyal na pagtatanghal ng aming palatuntunan? Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Sa ano pa rin po, Direct ng Langit, ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Aking tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. sa bawat sulok ng mundo ay may Pilipino. Minsan pa samahan nyo kaming bisitahin sila. Ino po si Paring Ray Langit. Mula rito sa Istiklal Muslim Mosque sa Jakarta, Indonesia. Tampok natin sa gabing ito ang itinuturing na pinakamalaking mosque sa buong Southeast Asia na kilala sa tawag na Independence Mosque. Ngayong gabi, tara natin pasyalan ang bahay dasala ng ating mga brother Muslim sa Jakarta, Indonesia. What can we see here? Yes, this is the symbol, the Arabic character. The left, Muhammad. Yeah, Muhammad, the hymn prophet. Yeah, at the right, Allah, God. Yeah, and the middle, Shahadat. Shahadat, the meaning, yeah, the first pillar of Muslim. Hi! Hi, Pilipin! From Jakarta, Indonesia. Welcome! Our country. Welcome to Indonesia. Tinatayang mahigit na 7 milyong Pilipino ang namumuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa at kay ganda ng umaga. Abangan mo ako, huwag nang maiinip. Tinawag itong National Mosque of Indonesia. Ito'y nabuo upang maging alaala sa Independence of Indonesia. Ating tunghayan ngayon ang kasaysayan ng pinakamalaking mosque sa buong Southeast Asia. Tinaguriang 10th largest city in the world. Ito ang kapital ng bansa Indonesia. Ang pangalang Jakarta ay nanggaling sa salitang Jakarta, nang ibig sabihin ay complete victory. Kung ang Amerika ay may syudad na tinawag nilang The Big Apple o New York, sa Indonesia naman ang Big Durian ang tawag sa syudad nitong Jakarta. Islam ang dominanting relihiyon sa Indonesia. Bagamat meron din silang mga Katoliko, mas marami pa rin ang bilang ng mga Muslim.
Sa katunayan dito makikita ang sinasabing pinakamalaking mosque sa buong Southeast Asia. Mosque ang tawag sa lugar kung saan nagdarasal ang mga tagasunod ng relihiyong Islam. Kasama ang grupo ng Biyaheng Langit, aming pinasyalan ang Istiqlal Mosque. Ang Istiqlal ay nanggaling sa salitang Arabic na ibig sabihin ng independence. Ito ang dahilan kung bakit tinawag nila itong Independence Mosque. What can we see here? Yes, this is the symbol, the Arabic character. The left, Muhammad. Yeah, Muhammad, the hymn prophet. Yeah, at the right, Allah, God. Yeah, and the middle, Shahadat. Shahadat, the meaning, yeah, the first pillar of Muslim. No God but Allah, and Muhammad, the last of prophet. Sa mga Muslim, 5 beses sila magdasal sa isang araw. Morning, midday, afternoon, sunset, and at night time. Yeah. Ito po ay at 7 p.m. Sir, can you explain to us how many times do we have to pray inside the mosque? Yeah, one day, yeah, the Muslim prayer 5 times a day. Ayon sa aming Indonesian guide, kadalasan ng 5 hanggang 10 minuto lamang tumatagal ang kanilang dasal. And start at the morning 4 o'clock 30 minutes. Yeah, the Muslim prayer not long time, only 5 minutes and maximum 10 minutes finish. And the second, yeah, midday 12 o'clock. And the third, afternoon, yeah, 3 o'clock 15 minutes. Yeah, and the fourth, sunset. Yeah, sunset 6 o'clock. Yeah, and the night, 7 o'clock 10 minutes. Ilang sandali pa ipinasok namin ang mosque, dito namin napagalaman na kinakailangan tanggalin ang inyong sapatos bago pumasok sa loob. Kasabay dito, kinakailangan ring hugasan ang inyong mga paa, kamay at mukha. Nose, yeah. Here you have the air, yeah, not that many dirty, yeah, 3 times, yeah, not many dirty, yeah, and hand, start right, 1, 2, 3, and left, 1, 2, 3, Parang yeah, clean, yeah, Yes. first not clean, and hair, 1, 2, together, yeah, and here, yeah, start right, 1, 2, 3 times, yeah, okay, left, finish, yeah, 1, 2, 3, clean, yeah, and fit, yeah, right, clean, and the left clean. Yeah, good. Ready for prayers. Ya, jadi not shoes ya, prayer ya, all clean. Sa palapag ng mosque, matatagpuan ang kanilang washing area. Matapos maghugas, marke na pumasok sa loob at magdasal. The morning prayers before the sunrise, yeah, the Muslim thank you, oh my God, yeah, and stand up for the sleeping. Yeah, next I am given to you, yeah, my study, my works, yeah, at the morning to midday, yeah, given to success. Yeah, same at the midday 12 o'clock, yeah, all the people resting, yeah, at the work, yeah, same thank you, oh my God, I live, yeah, good from the morning to the midday, and I'm given, yeah, to the gods, yeah, midday to afternoon, yeah, given to the so long, the good to the life, yeah, same, and afternoon to sunset, yeah, same, yeah, many people, yeah, before back to home, yeah, prayer, thank you, oh my God, yeah. Today finish my work, my school. Yeah. Thank you.
At kung ang mga Katoliko ay nakikinig sa misa tuwing araw ng linggo, para sa mga Muslim, Biyernes naman ang mahalagang araw ng kanilang pagdarasal. Every Friday, this is the special day for the men. For the men, prayer together to the mosque. Jadi not at home, not at work. All the Muslim, please to the mosque. Same and the Christian. Saturday and Sunday, prayer to the church. For the Muslim, the special day on Friday. Sinasabing umabot na mahigit na 20,000 katao ang mga deboto na maring magkakas ng mosking ito. Pebrero ng taong 1970, nauna ng National Independence Mosque sa Jakarta, Indonesia. Sa una noon, si Suharto. Hanggang sa susunod na linggo, ito po si Paring Ray Langit mula rito sa Muslim Mosque sa Jakarta. Sungradong di ng kwentong Pinoy sa pagit sa bawat sulok ng mundo may Pilipino. Minsan pa aming pasalamat sa inyo naming mga kaya sa patuloy ninyo pakikabay sa aming biyaheng langit.